Tumawa si Xiaoshuan, parang formal ka na kay Shifu ngayon. Sige, mag-train ka at palakasin ang iyong comprehension. Kapag na-master mo ang apoy, palalakasan ka ulit ni Shifu. Muling lumaki ang mga mata ni Shihinuo. Muling nagding ang system, reward payout. Master Gifted Disciple A Mid-Grade Earth Rank 5 Elements Ruler. 20x Reward Multiplier. Nakuha ang Supreme Earth Rank Entangling Silk Soft Sword. Nagtanong si Shihinuo na nag-aalala, Shifu, okay lang po ba talaga na patuloy niyo pong palakasin si Shihinuo ng ganito? Hinaplos ni Xiaoshuan ang kanyang balikat, pinapakalma siya, Shifu ay okay lang. Kung hindi ka naniniwala, panoorin mo akong mag-close door cultivation ng 3 araw at mag-breakthrough ako sa core formation 5th stage, garantisado. Narinig iyon, sa wakas ay, kumalma si Shihinuo, yumukod siya ng may paggalang, seryoso ang mukha, kung ganoon, paprotektahan ko po si Shifu ng buong buo. Walang sino man ang makakalapit, bumantong hininga lang si Xiaoshuan, okay, huwag kang mag-overboard. Sige, digest mo rin lahat ng ito. Nagsabi si Shihinuo, at masayang sinabi, okay, hindi ko na po guguluhin si Shifu. Pagkatapos ni Shihinuo, agad na binuksan ni Xiaoshuan ang system panel, bumulong, sige, tingnan natin kung anong mga goodies ang iniluwa ng system ngayon. Una, kinuha niya ang isang medicinal pill mula sa system, ang 4th Realm Great Reversion Pill. Narinig niya ang mga alamat tungkol sa bagay na ito, kailangan mong maging kahit nascent soul para makapagpino nito. Hawak ito, ang pill na ito ay naglalabas ng malakas na lingxi, pinupuno ang buong silid. Naisip niya, sa lahat ng mga kayamanan dito, ang mga 4th Realm Pills ay top tier. Kahit baligtarin mo pa ang buong Hongmang sect, baka hindi ka makahanap ng 5 sa mga ito. Sunod, kumuha si Xiaoshuan ng espada at isang cultivation method scroll. Ngunit ang tunay na nagwagi dito ay ang Heavenly Rank Ultimate Skill Unrestrained Myriad Mile Sword Kinesis Art. Ito ay parang pick sword control technique. Sa ultimate skill na ito, kasama ang Supreme Earth Rank Entangling Silk Soft Sword, walang sino man ang makakagulo sa akin ngayon. Kailangan kong subukan ito, walang oras na mas mahusay kaysa sa kasalukuyan. Agad na inilabas ni Xiaoshuan ang Heavenly Rank Sword Art sa Supreme Earth Rank Entangling Silk Soft Sword, kinokontrol ito at inilabas ito ng napakabilis. Ang espada ay dumaan patungo sa isang higanting bato at bang! Winasak ito. Pagkatapos ay kinontrol ni Xiaoshuan ito pabalik sa kanya. Sabi niya, lubos na nasisiyahan. Hindi masama. Ang Dominating the World Sword Art na ito ay tungkol sa essence ng espada. Kung makakahanap ako ng mas maraming uri ng mga espada, tiyak na magkakaroon ng mas baliw na mga challenges. Malamang ay na-digest din ang ilang system power. Sumimangot si Xiaoshuan, tiyak na magbe-breakthrough ako sa kahit Golden Core 5th level sa pagkakataong ito. Hindi nagtagal, sa Hongmang Sect Fair, puno ng tao ang lugar, sobrang ingay at abala. At tingnan si Wang Fang, ang ika-4 na disciple, naglalakad na nakaakbay sa 2 magagandang babae, namumuhay ng maligaya. Samantala, ang ika-5 disciple na si Lai San ay nasa likuran, naiinis na nagiging third wheel. Biglang may 2 girl disciples na nagbulungan, narinig mo ba? Mukhang bumalik sa dati si Elder Xiao ng 7th peak matapos siyang tambangan at naabot na niya ang Golden Core ngayon. At ito pa, nagkaroon siya ng sagupaan kay Elder Wang ng 6th peak at natalo si Elder Wang. Pareho nilang iniisip ang napakagandang Xiaoshuan sa kanilang mga ulo, lubos na humahanga. Narinig ko pa nga na si Elder Xiao ay hindi nag-aalinlangan na isakripisyo ang kanyang sariling foundation upang maglipat ng power sa mga babaeng disciples. Si Elder Xiao ay napakagandang panaginip. Seryoso, narinig ito, sumimangot si Lai San. Nagngingit-ngit siya, nagtataka sa pagkalito, si Xiaoshuan ay naglipat ng power sa mga babaeng disciples. Sino kaya ito? Ang babaeng blonde sa mga braso ni Wang Fang ay nagtanong ng may pagka-curious, si Senior Brother Wang at Senior Brother Lai ay parehong galing sa 7th peak dati, di ba? Sumagot ang babae sa tabi niya, bakit ka umalis noon? Nagsimulang mag-imbento si Senior Brother Wang, Senior Sister, huwag kang makinig sa chismis. Ang matandang iyan na si Xiaoshuan ay sobrang malupit sa mga disciples. Hindi na lang namin kinaya at umalis kami. Lumingon siya kay Lai San, right, Lai San?
Si Lai San, nagtataka pa rin kung sino ang maaaring nilipatan ni Xiao Xuan ng power, ay nagulat ng tawagin. Kinamot niya ang kanyang ulo at tumawa, oo, oo. Muling nagtanong ang babaeng blonde, sino iyon? Senior Brother Wang. Tamang-tama sa malayo, ang ikalawang disciple na si Lin Haoran, hawak ang isang bote ng pil, ay narinig ang lahat. Kinagat niya ang bote, nag-iisip, ang matandang Xiao Xuan na iyon ay nag-breakthrough na pala sa Golden Core. Kahit si Elder Wang ay hindi siya matalo. Naglipat ng power sa isang disciple. Totoo ba ito? Kailangan kong suriin ito. Naisip iyon, umalis siya sakay ng kanyang espada. Pagdating sa 7th Peak Mountain Gate, isang disciple ang dumating sa Peak Gate at yumukod, mga pagbati, Elder Xiao. Si Lin Haoran ay dumating din at nagtatago sa mga bushes malapit upang makinig. Ang taong ito ay top disciple ng sect leader na si Zhang Hai. Naisip niya, sa pangalan pa lang, alam mong siya ay isang pushover. Si Mr. Lucky mismo, nagpanggap siyang naghatid ng mensahe, Elder, narito po ako sa ngalan ng sect leader upang ipaalam sa inyo na ang sect competition ay sa loob ng 100 araw. Ipinadala po ako ng sect leader upang paalalahanan si Elder Xiao na maghanda ng mabuti. Pagkatapos ng mensahe, awkward niyang idinagdag, ngunit patawarin po niyo ang aking pagiging prangka, hindi niyo po masyadong napili ng maayos ang inyong disciple. Ang talento ng junior martial sister na ito, kung sasama siya sa sect competition, matatalo siya at iiyak, alam niyo na. Nakakakuha na ng masasamang salita bago pa man magsimula ang laban. Galit na sumagot si Shihinuo, ikaw. Tumawa si Xiao Xuan, bumabalik sa kanya, Senior Brother Ye, siguro ay may bato sa mata. Narinig iyon, nagngingit-ngit ang ngipin ng alagad na si Shen. Ano? Nagtaas ng kilay si Xiao Xuan, ang aking disciple, 3 araw pa lang, mas masahol pa ang kanyang cultivation kaysa sa ordinaryong tao, ngayon ay naabot na niya ang Xiantian 10th level. Sa bilis ng cultivation na ito, naglakas loob akong tanungin ka, matatalo mo ba siya, Senior Brother Ye? Lumaki ang mga mata ni Lucky Ye Shen, nakanganga ang bibig sa hindi makapaniwala. 3 araw, Xiantian 10th level, nagbibiro ka ba? Nakita na walang alam ang probinsyano na ito, kinuha ni Xiao Xuan ang isang pamaypay na balat, nagsuot ng shades, ngumisi at sinabi, hindi ka naniniwala. Sige, disciple, ipakita mo sa kanya ang kaya mo. May kumpiyansa namang sumagot si Shihinuo, nakuha ko po, Shifu. Ipinadala niya ang kanyang cultivation method at inilabas ang kanyang spiritual power. Nakita ito ni Lucky Ye Shen at hindi pa rin makapaniwala. Talagang ang Xiantian 10th level. Pero paano nangyari iyan? Sa loob ng bush, halos lumabas ang mga mata ni Lin Haoran, hindi rin makapaniwala. Nakakapagod ang lahat ng usapan na ito. Lumingon si Xiao Xuan, ibinaba ang kanyang huling linya, lahat ay posible, Ye Shen. Sumimangot si Shihinuo, nagsimulang magpakita ng kakaibang mukha ang alagad. Sa loob ng mga bushes, galit na galit si Lin Haoran, kinakagat ang kanyang mga kuko. Ang walang kwentang iyan ay biglang naabot ang Xiantian 10th level. Sa talento niya, hindi niya maaabot ang level na iyan kahit mag-cultivate siya hanggang mamatay. Mukhang talagang inilipat ni Xiao Xuan ang kanyang power sa kanya. Nakakuha siya ng ideya at nagsimulang magbalak, sino ang nakakaalam na biglang nagbago ang ugali ng matandang ito. Narinig ko na ang paglipat ng power ay nakakaubos ng maraming cultivation. Bakit hindi gamitin ang pagkakataong ito para saktan siya? Matapos marinig ang lahat, nagmadali si Lin Haoran pabalik at dumiretso sa Summit Conference Hall No. 3. Magalang niyang sinabi kay Elder Mang ang lahat tungkol kay Xiao Xuan. Isang elder na nakaupo sa isang silya na gawa sa buto ng Yao Beast. Nakatukod ang baba sa kamay, iyon si Mang Yu, Elder Zhu ng 3rd Peak. Naalala niya, matapos marinig ang kwento, bumulong ang elder. Sinasabi mo na nilinis ni Xiao Xuan ang mga tago ni Wang Yan at ngayon ay pinuprotektahan niya ang kanyang disciple. Sa kanyang pinakamahina, maaari nating gamitin ang pagkakataong ito upang magbigay ng malaking dagok. Yumukod si Lin Haoran na may mapanlinlang ng ngiti, Elder Mang, matalino at makapangyarihan kayo. Karapat-dapat kayo sa pinakamahusay na cultivation resources dito. Anyway, si Xiao Xuan na iyon ay nag-aaksaya lang ng mahalagang resources. Dahan-daang umupo si Mang Yu at sinabi, kung ganoon, sasama ako sa iyo.
Mahinang tumawa ang elder, pagkatapos ay nagpatuloy, kung magiging maayos ito, gagawin kitang aking top disciple. Labis na natuwa si Lin Haoran at sumagot, salamat po, elder. Samantala, pabalik sa mapagpakumbabang kubo ni Xiao Xuan, sa loob ng training room, magkaharap na nakaupo ang master at disciple duo. Nagsalita si Xiao Xuan, handa na. Ngayon, tutulungan ka ni Shifu na mag-breakthrough sa pre-heaven realm at linisin ang iyong marrow. Kung magiging maayos ang lahat, magiging madali ang iyong future cultivation at hindi na ito gaanong masakit. Naalala ni Shihinuo ang mukha ng bastos na si Ya Chen na gusto niyang suntukin. Paano siya naglakas loob na maliitin ako? Nagliliyab siya sa galit, bumubulong sa kanyang sarili, ang lintik na Ya Chen na iyon, paano siya naglakas loob na maliitin ako? Hintayin mo lang hanggang magtagumpay ako sa aking cultivation, ipapakita ko sa kanya. Buong pusong sumagot si Shihinuo, handa na po ako. Nasiyahan si Xiao Xuan nang makita ang kumikinang na kumpiyansa ni Shihinuo, nag-iisip, kahit na ipinagtaksil ni Ya Chen ang sect leader, nakikita si Shihinuo na sobrang motibado ngayon, maaaring hindi naman masama iyon. At ang pag-breakthrough sa isang pangunahing realm ay ang perpektong oras upang linisin ang kanyang marrow. Noong huling beses, ang crew ni Wang Yan ay nagdala ng maraming pera, sapat upang makakuha ng ilang grade 4 marrow cleansing pills. Oras na para gamitin ang mga ito ng maayos. Sa pag-iisip na iyon, kinuha ni Xiao Xuan ang isang medicinal pill mula sa kanyang Chenkun pouch. Malakas na inihayag ni Xiao Xuan, sige, Shifu, simulan na. Sa isang kamay, nagpakawala siya ng isang Dharma incantation at sa kabilang kamay, tinapik niya ang noo ni Shihinuo, nagpadaloy ng spiritual energy mula sa medicinal pill sa kanya. Agad na inactivate ni Shihinuo ang kanyang cultivation method, sinipsip ang spiritual energy na dumadaloy mula kay Xiao Xuan. Nagngingit-ngit siya, tiniis ang sakit. Mas masakit pa ito kaysa dati, ngunit matapos itulak, naramdaman niya ang kanyang buong katawan na nagiging mas magaan. Nang maayos ang lahat, pumasok si Shihinuo sa isang meditative state of cultivation. Lumabas ang system na may notification, reward issued. Host has transferred 200 cultivation points to disciple. Awarded 70 points of root aptitude. Received rewards, double cultivation speed buff for 4,000 days and low-grade earth realm water element sword art, autumn water sword clay. Sinulyapan ni Xiao Xuan ang system panel, may ngiti ng kasiyahan na kumalat sa kanyang mukha. Tagumpay. Ang pakiramdam na lumulutang na ito ay kahanga-hanga. Nag-level up din siya sa 6th stage ng Golden Core Realm. Maya-maya, biglang bumukas ang mga mata ni Shihinuo. Nag-breakthrough din siya sa 1st stage ng Pre-Heaven Realm. Nararamdaman ang dumadaloy na spiritual power sa loob niya, nagtanong siya ng may pagkamangha, ito ba ang marrow cleansing? Ngayon na nasa Pre-Heaven Realm na ako, kaya ko ng kalabanan si Ya Chen. Nagpakita ang system panel ng maraming impormasyon, Shihinuo. Status, True Lineage Disciple. Comprehension, 260. Root Aptitude, 85. Innate Talent, Unactivated Pre-Heaven Sword Physique. Activation Requirement Reach. Foundation Establishment Realm, Gain Recognition of the Lin Family Ancestral Sword Treasure. Hinaplos ang balikat ni Shihinuo, tumatawa, magtiwala ka. Kaya mo siyang isabit at saktan. Pagkatapos mo kay Ya Chen, dadalhin ka ni Shifu para hamanin ang Heavenly Pride Rankang. Nagtanong si Shihinuo nang may kasabikan, o talaga? Hindi talaga ako. Habang nagdiriwang ang master at disciple, may nagmamadaling kumatok sa pinto, sinundan ng isang nagmamadaling boses, Elder Xiao, nandyan po ba kayo? Kailangan po ng disciple ko ng spirit herbs para pagalingin ang isang malubhang na sugatan na mahal sa buhay na nasa bingit ng kamatayan. Pakiusap, pumarito po kayo agad. Bahagyang nagulat si Xiao Xuan at sumagot ng, okay. Habang pinapanood si Xiao Xuan na patungo sa pinto, nagtaka si Shihinuo, disciple ni Shifu maliban sa akin. Kailan nagkaroon ng ibang disciple si Shifu? Dahan-daang binuksan ni Xiao Xuan ang pinto. Sumunod nang malapit si Shihinuo. Ang bumati sa kanyang mga mata ay ang traidor na iyon. Agad siyang sumigaw sa galit, Lin Haoran. Bakit ikaw? Ang eksena sa harap nila ay si Lin Haoran na puno ng sugat, binuhat sa isang stretcher ng 2 disciples ni Mang Wu, hawak ng mahigpit ang isang spirit herb sa kanyang kamay.
Mahina siyang tumawag, Shifu. Ipinadala niya ang kanyang drama queen mode, nanginginig habang itinaas ang spirit herb, pinilit na inilabas ang mga salita, Shifu, walang silbi ang disciple niyo. Nagawa ko lang po na makakuha ng isang tangkay ng dragon blood grass. Pakiusap, inumin niyo po agad. Si Shihinuo, nakita ang buong pagtatanghal na ito, ay hindi na nakapagpigil ng galit at sumigaw, ikaw na walang kahihiyang traidor. Hindi ka ba sumali na sa Three Peak Sect? Anong ginagawa mo rito? Nanatiling tahimik si Xiaoshuan, nagmamasid upang makita kung anong palabas ang kanilang ginagawa. Nanginginig ang buong katawan ni Lin Haoran, pilit na umupo at nagpaliwanag, cough cough. Shihinuo, nagkamali ka. Sumali lang ako sa Three Peak Sect upang humingi ng tulong sa pagkuha ng Dragon Blood Grass upang iligtas ang buhay ni Shifu. Nagsimula ang mga supporting actors, kinuyam ng lalaking may berdeng buhok ang kanyang kamao, galit na sumisigaw. Halos mawala ng buhay si Junior Marshal Brother Lin Haoran para sa Dragon Blood Grass na ito. Ano ang pinaglalaroan niyo? Hindi pa tapos magsalita ang lalaking may berdeng buhok. Sumagot na ang lalaking may kayumangging buhok, sumusunod sa script, tama. Sa halip na magpasalamat, bakit ka nagiging napakalupit? Sumali din si Wang Mang sa kritisismo, eksakto. Elder Xiao, ang disciple mo na ito ay lumuhad sa labas ng aking pinto ng 3 araw para lang humingi ng tulong ko. Kahit ako ay naantig, si Shihinuo, nasa kanyang sukdulan na, itinuro ang mukha ng mga scoundrels na ito at sumigaw, manahimik kayo. Siya ay malinaw na traidor sa ating sect, at ngayon sinusubukan niyang baluktutan ang katotohanan. Mahinang tumawa si Xiaoshuan, sinasabi, ipaubaya mo ito kay Shifu. Malamig na nagtanong si Xiaoshuan, kung sumali ka na sa Three Peak Sect, anong ginagawa mo rito ngayon? Isang masamang ngiti ang gumapang sa kanyang mukha, ang kanyang boses ay may bahid ng pagdududa. Huwag mong sabihin sa akin na iniisip mong bumalik sa aking tabi. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.